Bago tayo magsimula, may mga nauna tayong anime recap, at manhwa recap. Mayroon din tayong mga video na hindi recap, at content tungkol sa K-pop. Maari mo itong makita sa aking YouTube channel. Gumawa din ako ng playlist para mas madali mo itong mahanap. Abang-abang lang kayo, madami pa akong gagawin katulad nito. Shoutout sa inyo guys, maraming salamat. Comment lang kayo guys sa mga gustong ma-shoutout sa susunod natin na video. Okay guys, simulan na natin. Ang nakaraan. Hindi na natuloy ni Chunma ang mga susunod niyang sasabihin dahil napugutan na siya ni Chungmyung. Natapos na ang laban, at si Chungmyung na lang ang natitirang buhay. Ang batang kakagising lang, ay si Chungmyung. Nag-reincarnate siya sa katawan ng isang bata ngunit ang pag-iisip niya ay ganon pa din. Nagulat si Chungmyung nang malaman niyang 100 years ago na, sumigaw siya ng sumigaw at habang hawak sa kwelyo ang bata. Sumugod kay Chungmyung ang dalawa at madali niya itong natalo gamit ang isang suntok lang. Tinawag siya ng isa niyang kasamahan na may batang naghihintay sa labas at gusto siyang makita. At ang batang iyon ay si Chungmyung. At dito nagtapos ang unang parte. Magsisimula ang kwento ng ating part 2 sa pagdating ni Chungmyung sa Mount Hwasek dahil gusto niyang pumasok dito. Sinabi ng sect leader sa kanyang kasamahan kung ipinaliwanag na nito kay Chungmyung na hindi na sila tumatanggap ng papasok sa Mount Hwasek. Ngunit, sobrang desperado ni Chungmyung na makasali kaya ipinaharap na lang siya nito sa sect leader. Nakangiti si Chungmyung at mukhang masaya, ngunit sa loob ng kayang damdamin ay sobrang iritado na nito. Sa next panel, makikita ang paghihirap ni Chungmyung sa pagpunta sa Mount Hwasek. Hindi nakatulong ang shortcut na binigay ng 3 beggar sa kanya dahil napagod pa din siya ng todo sa pagpunta niya, kaya hindi niya mapapatawad ang mga ito pag nagkita ulit sila. Tumakbo siya ng hagdan pataas, umapak sa mga matatarik na bato, at umakyat sa gilid ng bundok. Narating niya ang tuktok kasabay ang paglubog ng araw. Ngunit nang makita niya ang Mount Hwasek, nawawala ang signboard nito na kayang ikinagulat. Bumukas ang pinto dahil narinig siya ng isang lalaki, at itinanong kung sino siya. Nagulat ang lalaki sa kanyang nakita dahil isa itong bata at nagtataka siya na bakit mag-isa lang si Chungmyung at paano niya naakyat ang mataas na bundok. Itinanong ni Chungmyung kung isang martial arts practitioner ang lalaki ng Mount Hwasek, at sumagot naman ito na oo, isa nga siyang martial arts practitioner. Pinapasok siya ng practitioner kahit hindi sila tumatanggap ng bisita dahil maggagabi na at late na siya kung siya ay bababa pa. Mas nagulat si Chungmyung sa kanyang nakita dahil imbis na marble stone floor katulad ng dati, naging madumi at buhangin na lang ang sahig nito. Nagulat palalo si Chungmyung nang makita niya na nawawala na din ang Heavenly Golden Palace. Itinanong niya sa practitioner kung anong nangyari dito, ngunit sabi ng practitioner na hindi ito alam ng batang katulad niya at nagbigay na lang ito ng isang matalanhagang salita kay Chungmyung. Makalipas ang ilang paglilibot, napuntahan na nila ang Yuyuan Temple. Pinapasok siya ng practitioner at sinabing magbigay respeto sa kanilang mga ancestors. Ngunit, nagulat ulit si Chungmyung nang makita niya na wala ang golden candlestick, ang hanging scroll, ang gold-plating decorations at ang punong-punong paintings sa pader nito. Lalong nagulat at nagalit si Chungmyung dahil wala na ang plum blossom flower. Itinanong niya sa practitioner kung nasaan na ito, ngunit ito ay kanilang ibinenta na dahil wala na daw silang paggagamitan nito at hindi siya nababagay sa kanilang temple. Napaluhod si Chungmyung nang marinig niya ang sinabi ng practitioner. Naalala niya ang sinabi ng kanyang master na ang White Plum Blossom ay isa sa 2 sagradong kagamitan ng Mount Hwasek dahil ito ay nagpapahiwatig ng righteous spirit ng Mount Hwasek. Yumuko si Chungmyung at sinabing gusto niya makilala ang sect leader ng Mount Hwasek dahil gusto niya sumali dito. Sa susunod na panel,
makikita natin na bumalik na ang kwento sa present. Nag-uusap na si Chungyung at ang sect leader sa labas tungkol sa pagsali ni Chungyung sa Mount Hua sect. Sinabi ng sect leader kung may kaalaman ba si Chungyung sa Mount Hua sect at sinabi naman nito na may alam siya tungkol dito. Nakahanda na si Chungyung kung hindi agad-agad siya papapasukin ng sect leader, gagamitin niya ang pangalan ni Chungjin at gagawa ng kwento para masabi na isa siyang descendant ng isang taga Mount Hua sect. Ngunit, hindi na siya pinahirapan ng sect leader at pinayagan agad siya nito na makapasok sa Mount Hua sect. Nagulat si Chungyung sa sagot ng sect leader, napatanong din ang practitioner dahil akala niya hindi na sila tumatanggap ng tao sa Mount Hua sect. Ngunit sinabi ng sect leader na nagbago na ang isip niya, dahil baka isa itong destiny. Sinabi din niya na kahit anong rason pa ni Chungyung, siya ay nagpunta at hinanap ang Mount Hua sect. Hinding-hindi niya matatanggihan ang kahilingan ng isang bata na desperado makapasok sa kanilang sektor. Inutusan ng sect leader ang practitioner na ihanda nito ang tutuluyan ni Chungyung, pati na din ang entrance ceremony. Sa susunod na panel, makikita natin na nakasuot na si Chungyung ng uniforme ng third-rank disciples. Nasa loob siya ng isang kwarto na ginagamit nilang dating guest room noong panahon niya. Naninibago siya dahil dati sa panahon niya, ang studyante ay nakikituloy sa kanyang guro. Lumabas si Chungyung ng kwarto at sinubukan niya sumilip sa ibang kwarto dahil gusto niya makita kung may ibang tao sa loob nito, nang biglang may sumigaw sa kanyang likuran. Isa din itong bata at sinabihan siya na wala siyang karapatan manilip ng ibang kwarto. Tinawag din si Chungyung kung isa daw ba siyang magnanakaw. At dito nagtapos ang pangalawang parte. Like, share, and subscribe para updated kayo sa mga susunod na chapter ng The Return of the Mount Hua sect. Salamat!